Hi guys! Okay, so today, ang gagawin natin is yung aking top foundations, yung mga paborito kong foundations, yung lagi kong ginagamit, yung lagi kong dinadala when I travel. Not necessarily na okay talaga sila sa oily skin, pero ito yung pinaka madalas na gamitin ko talaga. Most probably, okay din siya sa oily skin kasi if you know me, kung matagal na kayo nanonood sa akin, I have very oily skin. Buong mukha ko pag nag-oil up, as in, lahat yan. In total, I have 7. Nung nakaraan, di ba, gumawa na ako ng aking top foundations for oily skin. 2 years ago, if I'm not mistaken, parang ang tagal na. So, maraming nagre-request ng updated one. And alam nyo naman, marami na ako nasubukang bago. Ito na sila. Hindi to nakaayos according sa kung ano yung pinaka-favorite ko. Kasi hindi ako makapag-decide sa kanila kung ano talaga yung pinaka-the best. Parang equally okay sila. For example, for a specific foundation, parang may kulang pa sa kanya na nahanap ko dun sa kabila. So, parang may kulang pa rin eh. Wala pa yung ultimate na talagang etong foundation na to, ito talaga, siya na talaga forever and ever. Parang hindi ko pa siya nahahanap. Hindi sila 100% perfect. Meron pang kulang pa rin sa kanila na hinahanap ko. Pero, ginagawan ko sila ng paraan. Mamaya sasabihin ko sa inyo isa-isa, okay? So, alright, let's do this. Mapahaba na naman. Kumain na ba kayo, guys? Kasi kung hindi pa kayo kumakain, pause nyo muna tong video na to, kuha kayo ng chicha at nako, baka mahabang kwentuhan to. Gusto ko maging detalyado to guys para maibigay ko lahat ng info, lahat ng kailangan nyo for the foundation. And if ever magkulang man, feel free to comment, ask questions. Thank you nga pala sa mga ibang nagko-comment din, yung nagsumasagot. Sometimes kasi hindi ko nakikita yung comment. Merong ibang sumasagot na viewers ko. And I love na nagkakaroon kayo ng interaction na hindi lang sa akin, sa inyo. So parang nagtutulungan tayo dun sa comment section about a specific product na na-review ko dun sa... Okay, ang haba na tong intro na to. Okay, let's do this. So, let's start with L'Oreal. Again ha, hindi to in order, hindi siya according sa pinakagusto ko. Pero ito yung una kong nahawakan. So, this is the L'Oreal Infallible Pro Matte. I think kasama rin siya dun sa first one. Best foundation para sa akin. Parang siya yata yung number 1. I'm not sure. Pero ayan, matte finish talaga siya. Pero if you have oily skin, wag nyong pagkatiwalaan yung oily skin nyo. Talagang nagbe-bake ako, nagpa-powder ako. Kasi kahit na matte yung finish niya on application, talaga it will oil up. Hindi niya ma-maintain na oil-free ang iyong face. Wala pa ako na-encounter na ganun foundation, pero naghahanap lang tayo ng ways para maging okay yung foundation sa atin, okay? So, lahat ng drugstore brand, ito yung pinaka-long-lasting para sa akin. Hindi siya nagki-cake sa akin, guys, ha? Nung first time ko siyang ginamit, nag-cake up siya sa akin kasi ginamit ko brush. Parang hindi siya mag-cake. Yun ang napagtanto ko. Kailangan basa yung sponge na gagamitin nyo or damp instead of brush. Kasi pag brush, parang pansin ko mas cakey, tsaka parang hindi nabe-blend ng maayos tong foundation na to. Isa to sa mga foundation na kailangan meron kang blending skills kasi kailangan blend talaga para hindi siya mag-cake. Ako napapansin ko pag hindi ko siya masyadong na-blend, tapos pinagpawisan ako, nagki-cake up siya, nagpa-patchy, parang nagbubuo-buo, ganyan, tapos parang humihiwalay siya sa skin. Huwag masyadong kapalan kasi the more na marami kang nilalagay, talagang the more na mag-cake up siya. It's flawless. Buildable yung coverage na, pero I suggest na wag nyo siyang i-build na more than 2 layers. Ito yung pinakagamit na gamit ko talaga na foundation. Nakaubos na ako ng isang tube nito. Travel friendly, pwede ko siyang dalhin kahit saan. Magaan lang siya, hindi siya babasagin. So, warning lang kasi sa iba, nag-oxidize siya. Ang dami kong nabasang comments na ayun nga daw ang problema nila. Sa akin, fortunately, hindi siya nag-oxidize. Rarely kong ma-encounter sa foundation yun na nag-oxidize siya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi acidic yung face ko. Ngayon, ang aking shade is Sun Beige. Dati, ang ginamit ko is yung something buff. Natural buff yata. Tapos, lumipat ako sa Radiant Beige. Ngayon, nag-tan ako, Sun Beige, na ito yung pinaka-swak sa aking skin tone right now. Hindi ko siya masasuggest sa merong dry skin. Itong specific foundation na to, talagang geared towards oily skin people. Actually, napansin ko, parang mas nakakatulong na mayroong lumalabas na oil sa face after ilang oras. Parang mas nakakatulong siya para mas maging maganda yung itsura niya sa face. So, umpisa, parang obvious na foundation day. After a while, mas lalo siyang gumaganda kapag nag-mix na yung facial oils mo dun sa foundation, mas nagiging okay siya. So, I wouldn't suggest this sa merong dry skin kasi for sure, lalabas yung mga dry patches, yung mga lines nyo. I suggest moisturize. Ang price nito is 700 pesos, pero
recently parang kakasale lang nila. So, abangan nyo yung sale nila kasi almost 50% off. Next one, Maybelline Dream Satin Skin. Hindi siya talaga totally okay para sa oily skin. Talagang nag-oil up ako dito. Pero bakit ko siya gustong gusto? Pagkaka-blend niya sa skin ko, parang wala pang pumapantay sa kanya. Ang shade ko dito is B2. Pantay na pantay siya sa skin tone ko. Ito yung foundation na kahit na nag-iba na yung kulay ng skin ko, na tan ako ng konti, okay pa rin siya. Of all the foundations na na-try ko, ito yung pinakamadaling i-blend. Pwede ko siyang ihalo sa kahit anong foundation. For example, kung yung foundation na gagamitin ko sobrang matte, and since it has satin finish, ayan, medyo binibigyan niya ng dewiness yung foundation. Kaya pag nilagay ko na sa skin, parang, meron pa rin siyang sheen dito na I like. Since sinabi ko nga, hindi talaga siya okay para sa oily skin kasi after a few hours, let's say mga 3 oras, ayan, sobrang oil up na yung skin ko. So, ang ginagawa ko, inahalo ko siya sa other matte foundations ko. Kung gagamitin nyo siya alone, I suggest na mag-baking kayo. Baking talaga ang sikreto para mapatagal yung kanyang oil control. Kung talagang bet nyo siya, use a mattifying primer, baking, and then setting spray. Mura lang siya. It's $499, tapos madalas sale, so nasa 250 something, ganyan. Para sa drugstore product, yun talagang mura ha. Kasi sometimes may drugstore na mura pa sa iba. Yun nga ang hirap sabihin na drugstore dito sa atin, sa Pilipinas, kasi parang iba yung level ng drugstore sa atin May drugstore foundation na sasabihin mong drugstore siya, pero karamihan, mahal pa rin para sa kanila. Yung L'Oreal, it's supposed to be a drugstore foundation, pero yung 700, mahal pa. Sa lahat ng mura, and alam nyo naman, Maybelline, madaling hanapin. Madalas sale, pero hindi necessarily mura. Parang abot kaya na kahit papano. I highly suggest this one, and sana wag nilang i-discontinue to kasi maganda siya. I really love it. If you have oily skin, you have to blot talaga. Pero hindi na ako nagta-touch up sa kanya. Yun ang kagandahan doon. Wala nang touch up ng powder. Blot lang ng oil. But it still looks good. Nichido Perfect Skin Stick Foundation. Okay, magugulat kayo. Bakit yan, ate? Alam nyo bang okay na okay to, lalo na pag-travel? Kagaya ko na nagmamadali kasi sa lahat ng foundation, ito yung pinakamadali ang application kasi kahit hindi ko napunuin yung buong face ko, since it provides a natural coverage lang naman. So, ilalagay ko lang yan dun sa under eye area ko, tapos konti dito sa nose, and then sa mga ibang blemishes, and then buff nyo lang with the brush. Ay, okay na. It has a matte finish, travel friendly. So, ayan lang siya. Para lang siyang lipstick. Ang major problem ko sa aking face is yung redness. It cancels out the redness and maganda yung buff. Ito kasi yung shade ko dito is buff. Maganda yung buff kasi it has yellow undertone. And kapag ka in-spread out siya, very natural lang yung dating niya. Hindi halatang naka-foundation ka. Pwede kong sabihin na nag-powder lang ako. Parang mga ganong level. Parang hindi halata na ayan, para sa mga bawal mag-makeup. Hindi halata talaga na naka-foundation ka. So, ang technique ko lang dito is a little goes a long way. Huwag kayong masarapan sa pag-a-apply, especially if you have enlarged pores. Ayan, kailangan mag-primer. Pala kayo dito, I forgot to mention, kailangan mag-primer kayo dito. Kasi, nagsisettle siya sa lines, sa pores, kung meron kayong scar, ganyan na maliit sa face nyo, ayan, magsisettle siya doon. Hindi ako nag-second layer dito kasi thick kasi siya. So, pag marami akong napalagay, lalong nag-oil up yung skin ko. So, ang technique is konti lang, guys, and then set it with powder. EB matte on top of this one. So, ayan, pag mabilisan lang na lakad, pupunta lang ako ng grocery saglit or may bibilin lang ako sa labas, ayan. Hindi siya malagkit on application ha, it's matte. Isa rin yung sa mga nagustuhan ko sa kanya. Downside is mabaho siya. Parang amoy kandila. Pero sa akin okay lang naman kasi nawawala naman siya after kung set na with powder. Ayan, kung hanap nyo is hindi foundation day, yung natural looking lang, and affordable, ayan, I highly recommend this. Ang presyo nito, guys, is 268 pesos lang. Okay, next recommendation ko, alam ko hindi siya ganon kasikat. I don't know why, or siguro dahil luma na siya. Pero I've been loving this, yung BYS Matte Foundation. Ang shade ko dito is Sand Beige. Ito yung foundation na pag sinabi niyang matte,
matte talaga siya on application. Medyo whipped yung consistency niya. It can be a thick foundation for some. Ang technique ko lang dyan is sponge. Pag thick yung consistency ng foundation nyo, kailangan damp sponge yung i-apply nyo para numipis siya sa face. Makatulong din yun para ma-blend out siya ng mabuti sa skin. Para hindi siya mukhang cakey, hindi mukhang foundation day, basta damp sponge lang yung katapat niyan. Maganda yung oil control nito, kaya I highly suggest din sa mga merong oily skin. It has great coverage, pero hindi mukhang foundation day. Parang may amoy pintura sa kanya na amoy chemicals. So, ayan, I warn you, medyo mabaho siya. Pero, nag-wear off din naman yung amoy. Ang presyo nito, guys, is 749 pesos. May kamahalan, I know, pero a little goes a long way dahil thick foundation siya. Isang pump lang ako dito. Enough na siya para sa buong face ko. Okay, next one is yung Wonder Cover Proof Foundation. Kung kailangan nyo ng foundation, pero magsuswimming kayo, kung PE nyo, kung magja-gym kayo, pero I wonder, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na naka-makeup habang nag-workout. Parang feeling ko magbe-breakout ako after. If ever lang. Malay nyo, diba? May mga ibang gustong flawless pa rin sila kahit nagja-gym sila or what. Wonder 2 Cover Proof Foundation. Talagang hulas proof to, guys. Hindi siya mawawala sa face mo unless gamitan mo talaga siya ng makeup remover. It's waterproof, so it's sweat-proof, pero hindi siya oil-proof. Yun lang. Expect mo mag-oil pa rin siya. Kapag lumabas yung oil, ayan, blot lang, pero it can last all day. I highly suggest this sa mga pawisin kasi dahil nga it's sweat-proof, so kahit na magpunas ka sa face mo ng panyo, hindi ka naman siguro magpupunas ng pawis ng pag-ganon, diba? So, lalo na sa face, diba? Parang pag magpupunas ng pawis, ganyan-ganyan lang. Hindi siya matatanggal. Based on experience sa tissue, parang merong konting transfer. Or siguro dahil sa bronzer na ginamit ko or dahil sa sa setting powder na ginamit ko. Pero yung foundation, it will remain on your face. Hindi siya magagalaw. Pwede mo siyang i-build yung coverage niya. So, if you want a natural finish lang, isang layer. Pero hanggang 3 layer, doon mo makukuha yung medium to full coverage. Kahit na naka 3 layer ka na, it's still comfortable sa skin. Siguro kasi dahil sa consistency niya, hindi thick to thin foundation siya, as you can see. Medyo runny siya. Tapos kapag in-apply, by the way, ginagamit ko siya using a damp sponge. Mas okay yung damp sponge if you have oily skin kasi napapanipis niya yung foundation. Remember, kapag the more na minamatify mo yung face mo, parang mas lalong nagre-rebelde yung sebaceous glands mo para labas siya ng oil. Yung damp sponge, nakakatulong para numipis yung foundation para nakakahinga pa rin yung skin mo. Ang downside lang sa cover-proof foundation, guys, it's mahal. 1,800 pesos. And online lang siya mabibili. Kung pawisin din kayo, kagaya ko, talaga magbe-benefit kayo dito sa foundation na to kasi hindi siya magagalaw kahit pagpawisan ka. Okay, we're down sa last 2 foundations. And guys, itong mga isasuggest ko, ito na yung medyo maharlika na talaga. Okay, first one, alam nyo na. Alam ko na, nasa isip nyo dahil alam nyo na kung madalas kayo manood sa akin. Okay, ayan, yung Marc Jacobs, guys. I love this. Ito yung ginamit ko nung nandun kami sa Ilocos Norte. Ayan, habang nandun sa sand dunes. Mainit talaga, pero nagtaka rin ako kasi kahit mainit doon sa Ilocos Norte, mahangin. Pero yung hangin nila, hindi kagaya ng hangin dito sa Maynila na malagkit, dun dry. So, ewan ko parang mas maganda yung effect ng Marc Jacobs nung nandun ako sa Ilocos Norte. Lipat na kaya ako dun. Okay siya kung sasabak ako sa ilalim ng init ng araw. Alam kong pagpapawisan ako. Sa akin, it has medium to full coverage. So, depende sa dami ng ilalagay nyo. Pero I suggest na huwag nyong damihan kasi the more na marami kayong nilalagay, yun yung tendency na magkikake siya and mas lalong mag-oil up yung face. Again, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag mas marami kang nilagay, pinatong sa face mo yung oil glands, mas lalo siyang nag-produce ng oil. Kahit may kamahalan siya, ang kagandahan dito, it's a concentrate. Concentrate siya, so pwede ko siyang i-mix with other foundation na merong dewy finish. Kasi nga ito, sobrang matte. Ito lang yung bukod tanging foundation na kapag naglalagay na ako ng mascara, di ba naggaganon ako, parang nawawala, yung nadidistort yung face, yung ano bang tawag doon? Yung gumagana ka, para maabot ko yung ilalim na lashes ko dito. Tapos, pag binalik ko na siya, mapapansin ko na yung lines ko, parang nag-crack na siya dito. Tapos yung dito, pag tumatawa, ngumiti akong ganyan, tapos obvious na obvious yung lines dito.
ito lang yung bukod tanging foundation na nagbigay sa akin nun. Pero merong way para ma-counteract yun, guys, ha. Gumamit kayo ng setting spray para bumalik pa rin yung dewiness, ganyan. Another way is dinadagdagan ko siya ng ibang foundation. So, ayan, yung Maybelline Dream Satin Skin ko. Maganda tong combination tong dalawa para may luminosity pa naman na matitira sa aking face. Hindi naman talagang flat na matte. Para sa akin, kahit na medium to full coverage siya, it's lightweight. So, wala naman akong problema sa kanya na being heavy on the face. Wala. Ingat lang if you're wearing white shirt kasi magta-transfer talaga siya. Isa rin to sa mga foundation na kailangan meron kang blending skills. You have to blend this very, very well. Sa lahat ng foundation na nabanggit ko ngayon, ito yung pinakamahirap talagang i-blend. So, parang matagal ako pag ito yung gamit ko. Ginagamit kong pang-blend sa kanya is damp sponge kasi mas reliable talaga yon. Ito yung ginagamit ko, yung malaki. Yung pinakamalaki kong sponge dito. This one is from Miss Bella. Hindi siya mangga. Ang dami nagko-comment na mukha daw mangga to. Ano siya? Okay siya para sa Marc Jacobs kasi it sucks in the foundation. Pero pag dinampi ko na siya sa skin, parang ini-spread out niya, dinidifuse niya ng mabuti. Dinidifuse niya ng mabuti yung foundation. So, parang gano'n, nakakatulong siya sa pagbe-blend, kaya yan yung pinaka-paborito ko. Ang ayaw ko talaga sa kanya. I hate this. Tingnan nyo, ayan, yung ginagawa niya sa akin, talagang kakalinis ko lang, nanghihinayang nga ako kasi sayang, ang mahal-mahal niya. Ang kalat-kalat niya talaga. Naiinis na ako. Ayan, nalagyan na yung aking fingertips. Hindi siya travel-friendly. Yun lang. Price ng Marc Jacobs Remarkable Foundation is around 2,500 to 3,000. Parang ganun. So, available na daw siya sa Sephora. Nakita ko yung post ni Anna Kay nung nakaraan. Binili ko kasi yung sa akin sa Singapore. On her recommendation din. So, ayan, available na daw siya sa Sephora sa mga gustong bumili, mag-try ng Marc Jacobs. Sinabi ko pa yung shade ko sa... Guys, ang shade ko dito, beige. Grabe talaga, para akong getting old. Last one is yung Estee Lauder Double Wear Stay in Place Foundation. Hindi porket ito yung last, ito yung pinaka the best, ha. Hindi rin yung porket yung unang sinabi ko, yun yung pinaka the best. In random order to. Difference nila, na-mention ko na to dun sa video ko, comparison ng Marc Jacobs and Estee Lauder. If you wanna check it out, ilalagay ko yung link sa card dito sa taas kung hindi nyo pa napapanood. Mas maganda yung oil control nito. Sa akin lang naman yun, iba-iba tayo ng skin type, ha. Kaya wag kayong totally mag-rely. Share ko lang yung aking foundation recommendation. So, kayong maniwala sa akin. Sinishare ko lang kung anong mga foundation yung nag-work sa akin, okay? Better ang blendability nito, guys, kesa sa MJ. Be it brush or sponge, okay siya. So, it has medium coverage. Marami siyang shades na available. More than 20 yata. Pero, yun nga, isa rin yung problema kasi sa sobrang dami, hindi mo na alam kung alin sa kanila yung okay para sa'yo. Lightweight siya, guys. Hindi malagkit. Actually, lahat naman ang isasuggest ko. Hindi naman ako magsasuggest sa inyo ng mabigat sa face kasi yun yung isa sa mga pinakaayaw ko sa foundation. Right now, hindi ko siya magamit kasi yung shade niya is very off sa aking skin dahil umitim ako. Yung pebble, sobrang nag-grayish siya sa akin ngayon. It has pink undertone kasi. Hindi siya nag-cake. It can last all day. Ang downside lang is Mahalia Fuentes. Nasa 2,500 to 3,000 din yung presyo niya. And ito pa, isa rin, ang daming beses na sobrang dami kong nailalagay. Alam niyo yung hinayang ako na, oh no, sayang. Pero ayoko siya ibalik kasi syempre unsanitary pag ibabalik mo pa siya doon sa loob. Sana may pump nito, no? Yun lahat ng aking favorite foundations. Okay, bago ko i-end tong video na to, wait lang, ang kati ng likod ko. Meron ako mga reminders, guys, okay? Dami nagsasuggest sa akin na meron ka palang oily skin, hanap ka ng ways para mapigilan yung oil sa face mo, gamit ka ng ganito. May mga suggestions sila. Maglalagay ng something sa face para mag-mattify daw siya, effective daw. Alam niyo, natatakot akong gumamit nun and ayoko. Actually, I love my oily skin. Ayoko siyang magbago. I feel like nakakatulong yung pagiging oily para ma-maintain yung youthful glow. Naks! Yung pala yung fountain of youth, yung oil. Okay lang ako sa oily skin. Kailangan lang nating maghanap ng foundation na okay para sa atin. Parang pag-ibig lang yan Kapag nahanap mo na, wag mo nang bitiwan. Naks! Gumaganon! We have different skin types, okay? Hindi porket sinuggest ko tong mga foundation na to,
pareho tayo na magiging resulta. Maaaring iba sa'yo, iba sa akin. Kaya maghanap din kayo ng ibang reviews para meron kayong different point of views regarding this specific product na napupusuan nyo. May mga iba kasi na kapag kunwari hindi ko nagustuhan yung specific foundation, parang nagagalit sila sa akin. Pero guys, yun yung experience ko dun sa product. Sometimes naman na merong okay sa akin, na hindi okay sa inyo, 'di ba? So, kanya-kanya lang yan. Basta sinishare ko sa inyo what works for me. Siyempre kasi iba tayo na skin type. Merong mga oily skin, may dry skin, may combination skin, merong normal skin. Iba-iba rin tayo ng undertone. Yellow undertone or warm undertone, may cool undertone or yun yung pink undertone or merong neutral. Depende rin sa preferences. Merong preferred na matte talaga yung finish ng foundation. Meron ng gustong dewy. Meron yung sakto lang. So, yun. Basta depende talaga sa preferences. Madalas nababasa ko to sa comments. Kapag ka-acidic ka, ibig sabihin, may mga foundations na nag-oxidize sa'yo or nagiging darker. So, yun yung term na oxidize, ha? Merong specific foundation na nag-oxidize sa akin, pero hindi malala yung pag-oxidize. So, parang nagda-darken lang siya ng 1 to 2 shades, pero tolerable. Meron kasing iba na talagang almost nag-orange na sa kanila yung foundation. So, depende sa acidity level ng iyong face. Kung bibili kayo ng foundation, i-try nyo muna sa ilalim dito. Pag okay siya, after a few hours, saka nyo bilhin. Pag fail sa funda na nabili, hanap kayo ng ways to make it work. Wag yung porket isang beses tinry nyo, ay, hindi siya effective sa akin, tapon ko na to. Pwede naman kasing magawan siya ng paraan if you use a primer. Pwede nyo i-mix yung foundation nyo, guys, ha? Pwede yung i-mix. Basta in short, try to find ways to make it work para hindi sayang. Parang sa marriage lang yan. Yung magtutulungan kayong dalawa to make it work. Next. Tama na nga, Diyos ko, ano naman pinagsasabi ko. Okay, guys. So, yun lang. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Don't forget to thumbs up kung nakatulong tong video na to. And if you want more, comment kayo sa baba kung anong request nyo. Yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Subscribe to my channel kung gusto nyo pa ng maraming mga ganitong chika-chikahan moments. Thanks for watching. See you again on my next one. Bye!